teka moment dahil nga bisperas na ngayon na syempre, ngayon po ay malapit na nga umuwi sa mga kani-kanila mga probinsya at pumunta sa ating mga mahal sa buhay na namayapa na syempre yan ang bigay natin na respeto, pag-alala at paggunita sa ating mga mahal sa buhay na namayapa na. So, syempre Audrey, alam naman natin na dadagsa na naman sa mga sementeryo. So, ano bang mga balita natin? Okay, taon-taon naman, di ba, dahil nangyayari to, ang mga otoridad natin lagi may paalala. Ito yung mga pinagbabawal na dalhin sa mga sementeryo, yung mga dapat gawin bago iwanan yung kanilang mga bahay, at syempre yung mga babiyahe. Kailangan din may mga tinatandaan. Alright, pero syempre bago natin ipagpatuloy ating teka moment, puntahan muna natin si Julius Di Samburon. Magandang umaga sa inyo dyan mga boss. Live tayo ngayon dito sa may bahagi ng Manila North Cemetery kung saan nga po sa aking likuran ay talagang dumadagsana itong mga kababayan natin na nagpupunta na po dito sa sementeryo para dumalaw sa kanilang mga yumaong kamag-anak. Pero syempre dito sa aking likuran nakapwesto na itong mga railings na dadaanan ng ating mga kababayan, lalo na po yung ipopwesto nilang mga computerized server computers kung saan yun yung magsisilbi na server at doon titignan ng ating mga kababayan yung mga nawawalang pangalan ng mga puntod ng kanilang mga kamag-anak na talagang yun yung mga natabunan noon at yun yung mga records na kanilang kinukumpleto. Alam nyo guys na dito sa loob ng Manila North kanina ay dumating na nga itong si Vice Mayor Isko Moreno na nag-inspection na nga dito sa mga kagamitan dito sa loob at nagdagdag na nga ayon sa Manila North Cemetery ng mga CCTVs para ma-monitor yung sitwasyon ng mga tao at yung security procedures dito pa rin sa loob ng nasabing sementeryo. At Dayan, madagdag ko na rin na yung dito sa may labas mismo ng Manila North, may mga ipinwesto din na mga tent para magbigay ayuda naman doon sa ilan natin mga kababayan, lalo na po ngayong panahon ng undas. At syempre, yun sa mga gagamit po ng mga palikuran, nagtayo na po at bukas na po ito at operational na ito para sa ating mga kababayan. So yan muna ang ating pag-uulat mula pa rin dito sa Maynila. Alright, maraming salamat sa iyo, Julius De Samburon, live sa Manila North Cemetery. At syempre, yan nga, dahil speaking of Manila North Cemetery, maraming ang dadagsan ng ating mga kababayan upang dumalaw sa ating mga mahal sa buhay na namayapa na. And of course, Audrey, marami tayong mga dapat na alalahanin mga tips and advices. Unang-una ho, sa ating mga boss dyan, paalala yung mga aalis ng bahay at walang maiiwan sa loob ng bahay, ikandado pong maigi, tapos tanggalin yung mga naka-plug na mga kuryente. Importante walang kandilang nakasindi, syempre. At kung pwede, yung may mga maiiwan na kapitbahay, pwedeng ipagbilin din ito. Ipagbibilin Basta lang, close tayo Audrey. sa kanila. Basta siguraduhin naka-close, ipagbibilin lang naman. Kasi akala mo, patutuloy mo sa bahay. Oo, hindi naman ganun. At syempre, para naman dun sa mga dadalaw, dapat naman po magbigay tayo ng respeto dun sa ating mga mahal sa buhay na namayapa. And of course, dapat alam natin yung kung ano ba talagang sineselebrate natin. This is not actually to have a vacation, mag-bond. Kasi usually yung mga nangyayari dyan, kapag oras na nga ng, ito nga, may bisperas nga, usually iba, di ba parang nagdadala sila ng mga pagkain, nagpa-party na sila doon, nagiinuman, Mga speakers, may mga may karaoke, sukat, tapos tama. maingay. So dapat magbigay respeto po tayo. Ito po ay paggunita at pag-alala po sa kanila. Actually, marami nga pinagbabawal sa sementeryo yung pag-usapan natin ngayon. Para as of now, ma-remind na lahat. Siyempre, bawal magdala ng alak, bawal maging baraha, bawal daw. Okay, so lahat ng mga pampaingay, mga speakers, as much as possible, huwag tayo magdala sa mga sementeryo. Kasi nga, gaya na sinabi na Dayan, magdadasal tayo sa mga sementeryo. And ito, pwede pa rin ba mag-overnight? Kasi usually, di ba, nagsiset up sila ng tent, Pwede pa rin tapos naman. nag-overnight sila. So, dapat alam lang din natin na yung responsibility natin, yung actions natin, dapat wag tayong maingay, magbigay respeto po tayo. Patalim, bawal magdala. Bawal magdala ng Alak, Bawal na baraha. gamot, Jules. Bawal na gamot. Bawal na gamot, bawal yan. O para naman po sa mga babiyahe katulad ko, no, wag po natin kakalimutan, of course, kung gamit tayo ng ating sariling sasakyan, syempre dapat i-check natin ang ating sasakyan kung maayos ba yung makina nito, walang sira. Kasi alam naman natin, misal lang ako pagpupunta Bicol, meron kaming dinadaanan dyan, bituka.
So, minsan... Ito ka highway. Zigzag. Yes, zigzag highway. So, syempre mga boss, kailangan natin Taga- i-check ang Pilipino, ating Pilipino. mga makina. Dito ka. Siguro, kung sasakay naman po ng pampublikong sasakyan, katulad ng bus, ako magbabas ako tomorrow night. Syempre, mga boss, sana naman po wag po tayo magsuot ng mga mamahaling alahas, bags. Kasi Oo, wag na matakaw natin yan silang- sa mga sa mga... Huwag na natin sila bigyan ng rason para Yes. gumawa ng Right. di ba? Alam Tsaka na yung natin. mga sobra-sobrang dalahin. Minsan Oo, kasi, minsan correct. akong bumiyahe nung kabataan ko sa isang bus, may dalang manok, may kambing, ko ano pa. Ay, naku, Audrey, wala nang ganyan. Wala lang ganun. At saka syempre yung social media, di ba, gaya na sinabi sa atin dati ni Jerry Liao, na huwag na natin ilagay na wala tayo sa bahay kasi yun nga, possible na Tama. makapag-invite tayo ng mga interesadong Oo, mag-akyat yung sa mga bahay. Facebook, di ba may locator yon Yes. Dapat i-off na lang natin. Pero Jules, yung mga kababayan natin, iwasan din yung pagdadala ng mga bata or hawakan maigi yung bata dahil usually, ang problema sa mga sementeryo, yung nawawalang mga bata. Kayo ba, paano ba kayo magsispend ng ano nyo? Siguro, yung iba kasi pumupunta sa sementeryo, ilang araw bago yung undas. Actually, Yung mas iba okay naman, nga rin yun after. para hindi na sumabay sa mga Sumasabay tao. sa Ako tao. hindi, sa church lang kasi yung mommy ko, so sa crib lang kaya walang tao masyado. Okay, so mula sa ating Teka Moment ngayong Scary Thursday. Wow! Scary Thursday. Marami tayong pag-uusapan ngayong araw. Unang-una dyan, pag-uusapan natin ang kahandaan ng Maynila sa paparating na tag-init. Pag-uusapan din natin ang paniniwala ng mga Pilipino tuwing undas. At syempre, pag-uusapan din natin ang mga make-up na maaring gawin ngayong parating na Halloween. At dahil ngayon nga ay Scary Thursday, makasama natin si BFAR Director Asis Perez sa Fish Options at of course ang Cooking Master Boss. At syempre, maaari nyo rin kami panood via live streaming www.ptv.ph. Maaari nyo pong i-like ang aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good morning, boss!